Dalaga na laking probinsya mula sa pagiging conservative, nagwala pagdating sa Maynila. Nabaon na sa utang, iniwan pa ng asawa. Kaya pagpapakamatay ang naging solusyon ni Cheryl. Weting ang hanap buhay ng magulang ni Gerbert. Sundin kaya niya ang yapak ng mga ito? Kapanatagan ng isipan. At kalmadong damdamin. Ito ay ating makakamit. Dahil sa Panginoon, taglay natin ang Kapayapaan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Lumaki sa isang Kristiyanong pamilya si Nicole. Pangalawa sa 4 na magkakapatid at naninirahan sa Cebu. Masaya at magaan ang kanilang pamumuhay. Ngunit nakaranas siya na mabuli sa eskwelahan. It was very difficult. I had low self-esteem already at the time. I felt like my outgoing personality started to change. During these times also, my spiritual walk also was very shaky at the time. On the outside, when I would be serving in youth ministry, it was okay because, I was doing works for the Lord. But however, my personal relationship with Him, I was really struggling to hear from God because I was enduring a lot of pain also at the time. So I didn't feel so much love and joy from Him already. Mula sa probinsya ng Cebu, sa Maynila nagkolehiyo si Nicole. Dito niya pinilit na makisama sa mga kaibigan, kahit na taliwas ang kanilang gawain sa kanyang kalooban. There was no one to watch over me, no parents or siblings. I had no accountability. So that was when I exposed myself to the world's pleasures. I chose friends who would influence me to the world because I just wanted to fit in. I wanted to belong. I was hungry for that, for feeling wanted. A lot of my money, I was just wasting it with just new clothes, party clothes, and drinking beer, alcohol, anything. If there were boys who would, just flirt, I would just flirt back. Nasaksihan ng kapatid ni Nicole ang kanyang pagbabago nang lumuwas rin ito ng Maynila upang mag-aaral. I was a bit shocked because she wasn't like that when I last saw her when we were here in Cebu. Ganun pa man, patuloy na nangungusap sa kanya ang Panginoon. It brings me so much energy to be alive, but at the same time, I also question myself how I really didn't know anymore who I was becoming as well. I knew that I really had to stop this life, this double life. Dumating ang panahon na pinakita ng Diyos ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng mga bagong kaibigan na nakasalamuha. Napansin niya ang kanilang galak sa buhay na hindi kinakailangang gumimik. That was when my eyes really opened to seeing people, especially girls who just had so much joy. They were having so much fun, but they weren't trying to be someone they're not. So that really struck me. I said, how come these people, these friends, some of them I already know, are so at peace with their life? I decided to continue on and want to have that, and I decided to really recommit again my life and be discipled again. It was a slow process, but I knew that I couldn't do it alone, and I praise God for bringing people in my life who really helped me during those times. When that time came, that I started seeing that change really manifest. Deep inside, I'm really overjoyed and happy. The party girl to now discipleship-focused woman. God is the center of everything that we do. Baon ng mga natutunan sa Panginoon, naging gabay niya ito nang magtungo siya sa Amerika upang muling mag-aral. Patuloy na isinasabuhay ito ni Nicole habang tumutulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya sa Cebu. It's never too late to go back to the Lord. No matter what season you are in your life, He will always be there, and we are all able to tell our story because it's because God wrote it. So I hope that everyone would make that decision to not be afraid to speak out and tell others, how the Lord has been working in their life. Yun ang mahirap, Mari, na when you want to fit in, you're saying you're going to fit in the world's mold, and that's what the Word of God says. So do not conform to the patterns of this world. In fact, be transformed by the renewing of your mind. Alam mo, Peter, sa kwento ni Nicole, nahihirapan ako well, hindi naman masyadong mahirap maintindihan, Because on the one hand, medyo mahirap maintindihan na nakakilala ka na sa Panginoon, tapos iwan mo yon. Oo. Magpapakamundo ka muna. But on the other hand, having been a sinner in the past, and still knowing what sin is like, yung temptation na, yes, you want all these things that you think will bring you fulfillment and pleasure, pero
when you're with God, you begin to lose the desire for these things. And when you press in, especially pag mainit ang pagmamahal mo sa Panginoon, ayaw mo saktan ng Panginoon eh. Ayaw mong gawin yung alam mong nakakasakit sa Kanya. And that's the one thing that I was thinking of when nagkukwento si Nicole, no? Kung meron ka ng relasyon sa Panginoon, tapos sabi mo, ayoko muna sa'yo, dito muna ako. Parang, kawawa naman si Lord. Kung sino pa nagmahal ng lubusan sa'yo, ganyan ang pagtrato mo sa Kanya. And not to say that I'm not guilty. I've done that also. You know, Manny, tama yung sinabi mo, yan ang extent ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. And you can see that God loves you, God loves us just the way we are. He doesn't love us for what we could become later on or what we would become. But just right this very moment, the Bible says that God loves you, period. And it's that love that runs after you. That's the same love that never gave up on Nicole even when she backslid. And the Lord is speaking to you right now. Those of you who are watching, perhaps you too have grown up, you know, knowing the Lord, and then nag-backslide, nagkaroon kayo ng coldness sa inyong relasyon sa Panginoon, and now you're doing all these things, and you know you're not living right before the Lord. Or perhaps you're watching right now, and you've never received Jesus as your Lord and Savior. Well, He's knocking right now at the door of your heart. If you'll only open it, the Bible says He will come in. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, Jesus, I just have grown cold towards you. I walked in a different direction. And now I realize my mistakes. I realize what I'm truly missing. And I'm truly missing you. So Lord, I choose now to just turn around. Turn around and run to you. And just confess to you all of my sins and ask for your forgiveness. Lord, would you just cleanse me, Lord? I know you went to the cross freely and willingly. You gave up your life to pay for all of my sins and the sins of all mankind. So right this moment, Lord, I surrender to you. Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord. Lord Jesus, come into my heart. Be my one and only Savior. I give you my life. Right this moment, everything is yours. Lord, thank you for loving me. Thank you for never, ever giving up on me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesus ay handa tayong tanggapin anumang oras at panahon. Sa Kanya meron tayong kaligtasan. Tawagan kami kung kayo ay sumabay sa panalangin sa mga oras na ito. Pwede rin po kayo mag-text. Sundin lamang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Nagiging panatag ang ating kalooban kapag ang salita ng Diyos ang ating pinagkakatiwalaan. Narito ang mga 24/7 trained prayer counselors upang kayo ay payuhan gamit ang salita ng Diyos. Ipagdarasal din nila kayo, kaya tawag na po. Sa mga nakatira sa labas ng Metro Manila, libre ang tumawag sa toll-free number. Sa mga nasa California naman, gamitin lang ang Hello California hotline. Naghihintay ang mga prayer counselors sa inyong mga tawag. Nasa TV screen ang mga numero. Add us on Facebook by typing the keywords The 700 Club Asia and click the like icon. I-share din ang mga inspirational memes na makikita nyo dito. Pwede rin kayo mag-post ng inyong mga comments, suggestions at praise reports sa aming wall. Pwedeng panoorin muli ang mga episodes at kwento na nagpatatag sa inyong kalooban. Mag-log on lang sa cbnasia.org/media center. Mababasa din dito ang mga devotionals na magagamit ninyo sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time. Pagpapatiwakal ang naiisip ng iba dahil sa patong-patong na problema na kanilang kinakaharap. Ito ang tinangka ni Cheryl nang mabaon sa utang at nagkaproblema sa asawa. Ang kanyang kwento, susunod na.
My favorite verse comes from Ephesians 3:20, and it says, "To him who is able to do immeasurably more than we can ask for or imagine." It challenges me to believe God for greater things. Abangan po ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word, mula April 24 to 28, 12 midnight sa The 700 Club Asia sa GMA7. Bulinero Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? and Wasak. Lumayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. These are true-to-life stories of people who experienced hope in spite of their dark past. Do you want to know how the Lord intervened in their lives? A DVD with these 2 telemovies will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your donation will help us produce more stories that can inspire and change lives. Sa pagnanais na guminhawa ang buhay ng pamilya, sinubukan ni Cheryl Aniga na magnegosyo. Subalit, nalugi ito nang maging matumal ang kanyang benta at nagagastos pa niya ang puhunan. Malaking palaisipan sa kanya ngayon kung paano mababayaran ang inutang na puhunang lumobo na sa 100,000 piso. Wala na ako pambayad talaga. Naubos na rin yung namin noon gamit. Yung mga alahas po ng nanay ko, naubos na po, hindi pa rin po tapos yung pagkakautang ko. Kinatatakutan ko yung may barangay na ako. Tapos ang gulo-gulo na namin mag-asawa. Nag-aaway na po kami. Yung mister ko, lasing na ng lasing. Galit na ako sa kanya, yung nawawala na akong tiwala sa kanya. Parang ayaw ko na siyang papahawakin ng pera pag nagkakaroon ako ng pera. Gusto kong iwanan na sila, pati mga anak ko, iiwanan ko na. Yun ang mahirap pong parte, yung parang tinatakwil ka na ng asawa mo. Pagod na ako. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Nung time po na yun, naisipan ko na po na maglagay nga po ng kumot sa kukulamber. Tinatali ko po yung kumot na yun, nilalagay ko sa liig ko. Tapos yung time na yun, yung anak ko na bunso, nandun siya, umiiyak. Sabi po nung anak ko, "Mama, ayaw ko pa pong mamatay." Doon po ako parang natauhan. Sabi ko, bakit yung anak ko umiiyak? Hindi naman siya ang gumagawa. Tapos itinigil ko po yun. Bagamat hindi natuloy ang pagpapakamatay ni Cheryl, balot pa rin siya ng kalungkutan. Sa mga panahong ito, nakapanood si Cheryl ng programa ng 700 Club Asia. Sabi po ni Brother Peter Kairos, kung ikaw naguguluhan ka, hindi mo na alam kung paanong paraan ka makakabayad sa iyong pinansyal na pagkakautang, tanggapin mo ang ating Panginoon kasi siya lang yung makakasolve ng problema mo. Merong kakaiba doon sa panalangin po na yun, na sumabay ako. Yung nawala yung mga alalahanin ko. Ako po ay tumawag na po sa 700 Club. Sabi niya, naniniwala ka ba, nanampalataya ka ba na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, makakabayad kayo sa utang? Sabi ko, opo. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos yun po, pinag-pray niya po ako. Lumuwag po, gumaan po yung pakiramdam ko. Matapos maipanalangin, ay pinapunta si Cheryl sa isang church partner ng 700 Club. Pumunta ka araw ng linggo. Tuwan-tuwa ako. Baka ito na nga magbibigay ng pera na pambayad. Napasukan ko, may nakalagay na Jesus, gawain pala yun. Tapos pinagpipray na ako. Hindi naman to ang hinihingi ko eh. Pambayad sa sa utang. Lagi niya kinukwento yung nagiging kalagayan nila ngayon. Pero sabi ko sa kanya, lakasan mo lang, tibayan mo lang ang iyong loob. Meron Diyos na lagi nakatungay sa inyo. Sa pagdalo ni Cheryl sa simbahan, nabuo ang kanyang pananampalatayang makakaahon din sa pagkakautang. Naturuan na rin po pati ako nung yung sa pagbibigay. Kaya yun, binibigay na talaga namin yun. Sabi nga yung 10%, bibigay mo sa Panginoon. Tapos po, blines kami na blines. Mister ko po, nagkaroon po ng trabaho. Tapos po, nagkaroon ako ng trabaho yung pagsusungkit ng kasoy, naglalabada. Nakita namin sila pa yung number 1 na talagang tumutulong o sumusuporta sa gawain. Samantalang, yung kanilang kalagayan noon, kung iisipin mo, kulang sila sa pananalapi. Dahil sila'y nabuksan, dito unti-unti na naunawa nila na sila'y pinagpapala na ng Diyos. Sa pagsisikap ng mag-asawa,
ay unti-unti nilang nabayaran ang lahat ng kanilang mga utang. Lahat naman tao nangangarap na umangat yung buhay. Ang natutunan ko po doon, yung wag magmadali eh. Kung ano yung bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos, makontento. Tawarin niya ako dahil mali pala yung ginagawa ko na iiwan siya. Dapat pala kami talaga ang magtulungan. Sa Panginoon po, ang masasabi ko po kay Jesus, salamat kasi binigyan niya ako ng chance na mabuhay ulit. Kala ko wala nang halaga yung buhay ko. Salamat kasi nakita ko yung kaya pag-ibig. Naramdaman ko. A life full of turmoil, yun ang buhay ni Cheryl. Wala siyang peace dahil dun sa mga deaths niya. Tapos, she's, regular fights with her husband. Talagang absence of peace until she met the Prince of Peace. Amen. At pag nasa gitna tayo ng mga problema ganyan, talagang napakahirap makafocus sa tamang lugar. Ano? Pero thank God for His grace. Thank God for the Lord Jesus. Dahil tulad ng yung sinasabi ni Cheryl, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nung nakilala niya ang Panginoon, doon niya naintindihan kung sinong talagang dapat puntahan sa gitna ng ating mga problema. Kung kayo po ay nanonood ngayon at lubog na po kayo sa utang, lubog na po kayo sa baga, napakalalim ng mga problema, Jesus is the answer. Parang corny pakinggan, pero He really, truly is, because Jesus lives for you. He's here for you. Let's pray, kapatid. O Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa kwento ni Cheryl. Maraming salamat, Panginoon. At hindi lang kay Cheryl kayo kumikilos, kundi sa lahat ng tumatawag sa inyong pangalan, Panginoon. Father, thank you that you're willing to shower, you're excited to shower your children with blessings, Panginoon. All we have to do is turn to you and say, Panginoon, kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan ko ang kaligtasan ninyo. Kailangan ko ang kapangyarihan ninyo sa aking buhay. Lord, kailangan ko ng healing. Kapatid, just pray with us right now. Lord, I want healing. I want you to touch my life. Lord, I want you to fix my problems. I want you to bless me financially, Lord, para mabayaran ko ang aking mga utang. Father, in Jesus' name, would you move now to heal these bodies, fix these financial circumstances. Lord, heal relationships, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, in the mighty name of Jesus, kapatid, receive your healing, receive your miracle now in Jesus' name. Peter? Yeah, in fact, Mari, as you were praying, the Lord showed me a face of a woman that is so depressed and she wants to commit suicide and end it all and thinking this will be the end of all our problems. The Lord is saying to you, I have loved you already with an everlasting love. And my plans for you are good and I will give you hope and a future. Put your trust in me. Kapatid, the Lord is asking you, put your trust in Him. Will you do that right now? Call on the name of Jesus so He can secure your future. And that's for you, kapatid. There's also somebody watching right now with severe skin asthma. And you're just so itchy right in this moment, especially the right side of your body. The Lord is healing you instantly. Receive your healing in Jesus' name. A man in your late 50s, you have stage 3 prostate cancer. And the Lord is just removing every cancer cell in your body now. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone watching with liver cancer, the Lord is healing you. In fact, the doctors have told you that it has already metastasized. But the Lord said, fear not, with long life will I satisfy you. That's the promise of the Lord to you. With long life will I satisfy you. So Lord, put your trust in the Lord even now. Receive that in faith. There's also several people that are also concerned because they have lost their jobs and di pa sila nakahanap ng trabaho. The Lord is saying to you, He's making a way where there seems to be no way. So just cry out to Him. He is going to open that door for you in Jesus' name. May mga nanonood sa atin ngayon, the Lord has a word for you. You're going to know this because the Lord will speak it to your heart. Pero sabi ng Panginoon, who the Son of Man sets free, you are free indeed. Kapatid, there's some of you right now who are bound in sin, you are bound under addiction, you're bound to all kinds of different addictions. In Jesus' name, I remind you, kapatid, whoever the Son sets free is
free indeed. Wala nang hawak yung addiction na yan sa'yo. In Jesus' name, you are free because the Son has set you free. In Jesus' name. Amen. Kagalakan para sa Panginoong Jesus na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Ikwento sa amin ang himalang natanggap mo sa mga sandaling ito. Nasa TV screen ang mga numero. Gawin naman ito kung nais nyo mag-text. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club, nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001, Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Namulat si Gerbert na huweteng ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Na-feel ko na ganito na lang kami habang buhay. Susunod na. Hey guys, Perkins Twins here, Jesse. And I'm Christian, and we're excited to invite all of you to the Israel-Philippines Festival in 5 different cities this April. With worship singer Paul Wilbur, and my brother and I are going to perform some songs too. So hope to see you guys there. God bless. See you there. God bless. Namulat si Gerbert na huweteng ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Simulat sa pool na nagkaroon ako ng isip, so yun na yung trabaho nila. And yun na talaga yung bumuhay sa amin. Although aware ako na mali yun, parang lifestyle na eh. Yung pagiging involved namin doon, parang it's normal na eh. Basically doon lang sa bahay lahat ng sabihin nating operations. Na-feel ko na ganito na lang kami habang buhay. Kaya naman, ang paglabas ni Gerbert ng kanilang tahanan ay isang malaking hamon. Gerbert, ano naman ang hanap buhay ng iyong magulang? Tatay ko po ay driver po. Natatakot akong ma-reject or mapag-usapan. Nahihiya ako. Natatakot ako na malaman ng mga kaibigan ko, kaklase ko, yung mga teachers ko, na ganun yung trabaho ng parents ko. Hindi na ako umasa na mababago pa yung buhay namin. Gerbert, baka naman sa inyo naman tayo pwede pumunta ngayon. Lagi naman sa kanila eh. Oo nga. Sa amin? Maraming tao doon, saka maraming ginagawa si Mami. Wala na. Bagamat iligal ang ibinubuhay ng mga magulang sa mga anak, nag-aral ng husto si Gerbert upang maabot ang pangarap na magkaroon ng marangal na trabaho. I really strived hard na bukod sa may gusto kong mapatunayan, ayoko rin ng ganung buhay. Nang sapitin ni Gerbert ang ikalawang taon niya sa high school, siya ay dumalo sa isang pagtitipon. Dito ay napagtanto niya na hindi sa kanyang husay at galing makakamit ang isang magandang kinabukasan. Doon ka na-realize at an early age na makasalanan ako. Na-realize ko na kahit na parang wala naman akong ginagawang sobrang sama, alam ko na kailangan ko ang Panginoon. Alam ko na kung hindi ko tatanggapin ang Panginoon, patungo ko sa kamatayan. Kamatayan meaning separation sa ating Panginoon. At ayoko nun. And God opened my eyes. God opened my eyes sa grace niya at sa gift niya na ino-offer niya sa akin. Na libre, na by His grace, kailangan ko lang tanggapin. Si Lord makapangyarihan sa lahat na kahit ano pa man yung pinagdaraanan namin, kahit ano pa man yung mga, kumbaga, mali sa amin, siya yung kaya magbago nun. Tigil natin ng pag-uweting. Wala itigil pag-uweting, mahirapan tayo. Ngunit hindi naging ganoon kadali para sa pamilya Reyes na talikuran ang kanilang itinuturing na kabuhayan. Paano ba to? May pag-asa pa ba kami dito or parang mabibitawan ba namin to? Para bitawan mo yon ang nasa isip ko at nasa isip ng magulang para kami nagpapakamatay. Pagka binitawan ko, ano na mangyayari? Siyempre, malaking doubt sa akin yun eh. Napakahirap talaga. Subalit patuloy na kumapit sa Diyos si Gerbert na balang araw
ay mababago ang kanilang buhay. Makaraan ang halos 3 taon ay napansin ng mga magulang ni Gerbert ang pagbabago sa kanilang anak at naging daan nito upang unti-unting talikuran ang iligal na kabuhayan. Unti-unti, nare-realize ko na dapat talaga dahil siyempre nga hindi kalooban ng Panginoon ay nigad ng ganong mga nagtitiwala ka sa mga game of chances. Unang-una pa, parang sariling kaparaanan mo ginagamit mo para masuporta ng pamilya mo. Parang nawawala yung trust mo sa kanya na siyang magpo-provide, siyang magbibigay hanggang sa ma-realize ko nga na tanggapin yung katotohanan na talagang dapat kong bitawan to. Hindi madali, isang proseso talagang matagal. Pero by God's empowerment, nabitawan nila. Matapos ang ginawang pagsunod ng pamilya sa Panginoon, ay nagkaroon ng scholarship si Gerbert sa kolehiyo at ang tatay naman niya na si Terry ay nagkaroon ng isang marangal na trabaho bilang isang driver. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binago niya ang buhay namin, buong pamilya ko. At galak ako diyan sa mga anak ko, sa pasilidad sa kay Gerbert. At nagtapos nga si Gerbert na cum laude. Nakahanap siya ng magandang trabaho bilang isang supervisor sa isang malaking business process outsource company. It's really parang full of joy na si Lord, siya yung may control. Bilang magulang, gusto ko ituro sa aking mga anak at sa susunod na henerasyon na laging may pag-asa sa Panginoong Diyos. Na kahit na sa tingin mo, sa tingin ko, wala ng paraan, ang Panginoong Diyos ang siyang gagawa ng paraan dahil siya ang pag-asa. Kita naman natin, Peter, second year high school pa lang, ginagamit na ng Panginoon si Gerbert, di ba? Hindi natin dapat iniisip na hindi tayo pwede gamitin ng Panginoon kahit sino pa man tayo. God can use us if we're willing to be used. Yeah, Manny, just watching his life, at that age, the Lord's already using him, and he's so aware that he wants a life that's pleasing to God, and he wants to pass this on to the next generation. To the next generation. Yan ang ganyan ang pananaw ng Panginoon, very, very far in advance. Tama. Our life is truly secured in God's hands. The Lord knows all of our needs, even before we say it to Him. So instead of worrying, let prayer be our first move in everything we do, because the Lord is trustworthy. He gives us wisdom in every decision we make and preserves us through His grace in times of trial. Kung tayo ay nababagabag, ito ang encouragement sa atin ni Apostol Pablo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito mga kwentong dapat ninyong abangan bukas. Si Victor, sikat sa fashion industry, salat sa pagmamahal. Si Ana, spoiled, laki sa layaw, pero bulagsak ang buhay. Kabataang natigil sa pag-aaral dahil sa Typhoon Yolanda. Paano na sila? Saan nila mahahanap ang tunay na lingap? Alamin sa The 700 Club Asia, Biyernes pagkatapos ng saksi sa GMA. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.